Ang pinansyal na presyon ay isa sa mga pangunahing ginamit ng kanluran laban sa Rusya mula nang simulan ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022. Sunod-sunod na mga parusa ang ipinatupad. Sa ngayon, humaharap ang Rusya sa 24,300 at 11 mga parusa mula sa Europa, United States at iba pang mga bansa. Apektado nito ang lahat mula sa bentahan ng langis hanggang sa pagninegosyo ng mga oligarko sa ibang bansa. Ramdam na ang presyong iyon. Nasa bingit na ng pagbagsak ang ekonomiya ng Rusya at kung hindi magbabago ang mga pangyayari, maaari itong mahulog sa antas na hindi pa nakita mula pa noong panahon ng Soviet. Nakakagulat ang datos, paparating na ang pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya at nagkukumahog si Putin. Base sa The Express na sumulat noong Hulyo 1, maraming indikasyon ang lumabas na nagpapakita kung gaano kalubha ang sitwasyon ng ekonomiya ng Rusya. Bumaba na ang kita mula sa langis at tumaas din ng 15% ang presyo ng baboy. Ayon sa ulat. Base sa The Express, ang biglaang pagtaas ng presyo ng baboy at pagbagsak ng presyo ng langis ang nagtutulak sa pagbaba ng budget ng Rusya. Nagkakaproblema ang Rusya sa pagtaas ng presyo ng pagkain habang patuloy na gumagastos ng bilyon-bilyon para sa depensa sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Ang isyu sa langis ay malaking problema para kay Putin. Noong ika-4 ng Hunyo, iniulat ng Bloomberg na ang kita mula sa bentahan ng langis na napupunta sa pambansang budget ng Rusya ay bumaba sa pinakamababa mula noong Hunyo 2023 dahil sa pandaigdigang pagbaba ng presyo ng krudong langis. Masakit basahin ang mga numerong ito para kay Putin. Bumaba ng P5.5B ang mga buwis sa langis ng Rusya noong Hunyo 2025. Mukhang malaki ang halagang iyon, ngunit kumakatawan ito sa 32% na pagbaba ng kita ng Rusya mula sa langis noong nakaraang taon. Hindi rin gumaganda ang sitwasyon kapag isinama mo pa ang isa pang pangunahing likas na yaman ng Rusya, ang gas. Sa katunayan, lumala pa nga ang sitwasyon. Bumaba ng mahigit 35% ang pinagsamang benta ng langis at gas ng Rusya. Kaya hindi ito maaaring umasa sa gas para mabawi ang pagbagsak ng benta ng langis. Ang bawat bariles ng langis ng Rusya ay nagpapakita ng pinagmulan ng mga problema nito, ayon kay Bloomberg. Ayon sa Finance Ministry ng Rusya, tinantiya nila ang buwis sa langis base sa presyo kada bariles na dolyar. 54.76 noong Abril, mas mababa ng 25% kumpara noong Abril 2000 at 24. Ironically, ang paglakas ng Russian ruble ay nagdudulot din ng problema sa kita ng langis ng Rusya. Ang pagtaas ng 10% ng halaga ng pera ay nagresulta na ang isa United States dollar ay katumbas ng 83.317 rubles para sa kasalukuyang panahon ng pagbubuwis. Ang palitang iyon ay nagpapababa ng presyo ng krudong langis sa rubles na nagreresulta sa mas mababang kita mula sa likas na yaman. May karagdagang palatandaan ng problema sa langis dahil sa mga pondo ng Rusya para sa supply ng gasolina at diesel sa lokal nilang merkado. Noong Mayo, ang pondong inilabas ng Rusya ay halos 540 milyong dolyar, ang pinakamababa mula Oktubre 2023 kung kailan wala silang inilabas na bayad. Ang oilprice.com ay tumutok sa mga Ruso na gas at langis na kumpanya gamit ang datos nito. Ang mga kumpanyang ito ay nakapagtala ng 0.9 bilyong bagong kita noong Q1 2000 at 25 bumaba ng halos 50% kumpara sa parehong panahon noong 2000 at 24. Noong Q1 2000 at 24 ang mga kumpanya ay kumita ng P18 na netong kita. Hindi raw ito problema sa dami, ayon sa ulat. Halos hindi nagbago ang dami ng iniluluwas na krudong langis ng Russia sa loob ng 4 na linggo hanggang Mayo 25 kumpara sa nakaraang Mayo 18, pero ang halaga ng mga padala ay bumaba sa pinakamababang antas mula noong Abril 2023. Ayon sa datos na iniulat ni Julian Lee ng Bloomberg, sabi ng oilprice.com. Doon nakasalalay ang problema ni Putin. Hindi sa hindi nakakapagbenta ng maraming langis ang Russia, nakakapagbenta naman sila. Ang problema niya ay sobrang bumaba ang halaga ng langis. Kaya kailangan niyang magbenta ng halos doble
kumpara sa dati para kumita ng parehong halaga ng pera. Ang presyo ng pangunahing Urals crude oil ng Russia ay nasa $50 kada bariles. $10 mas mababa kaysa sa $60 na price cap na ipinataw ng Europa at United States. Hindi gaganda ito para sa Russia sa pagdaan ng taon. Ayon sa oilprice.com noong Mayo, binawasan ng Russia ng 24% ang inaasahang kita nito sa langis ngayong taon. Inaasahan nilang makakalikom ng P100 at 1.7 bilyon taon-taon mula sa kanilang langis. Kapalit ng 133.7B na inasahan sa simula ng 2025, may domino effect ito sa buong ekonomiya ng Rusya. Inaasahan ng Rusya na ang langis ay mag-aambag ng 5.1% ng kanilang gross domestic product ngayong taon. Bumaba rin iyon. Ang benta ng langis ay inaasahang mag-aambag ng 3.7% ng gross domestic product ng bansa. Ipinapakita nito na nagmamadali si Putin na humanap ng alternatibong mapagkukunan ng kita para mapanatili ang ekonomiya ng Rusya. Tila bahagi ng problema ng Rusya sa langis ang digmaang taripa ni Pangulong Donald Trump ng United States. Sabi yan ni Elvira Nabiulina, gobernador ng Central Bank ng Rusya, noong Mayo. Kung lalala pa ang mga digmaan sa taripa, kadalasang dulot nito ay pagbagsak ng pandaigdigang kalakalan at ekonomiya at posibleng bumaba ang demand para sa ating mga pinagkukunan ng enerhiya. Kaya naman, may mga panganib dito. Mukhang hindi pa balak ni Trump na isuko ang kanyang mga taripa sa ngayon. At kung mag-focus siya sa Rusya, maaaring humantong sa problemang makasisira sa ekonomiya ng bansa ang nang masama kalagayan ng industriya ng langis nito. Ayon sa The Express, tumaas ng 15% ang presyo ng baboy sa live weight, kung saan ang 1 kilo, 2.2 lbs, ay umabot na sa $2.76 ang presyo ng baboy sa gitnang distrito ng Rusya, kabilang ang Moscow, kaya posibleng mas mataas pa ito sa ibang lugar. Ayon sa The Express, ang presyo ng baboy ay tumaas ng 7% ngayong Hunyo, na nagpapakita na patuloy pa rin ang problemang ito. Ayon sa Pig Progress noong 2024, ang presyo ng butil sa Rusya ay nakakadagdag sa problema sa baboy. Noong Marso 2024, ang gastos sa produksyon para sa 2 punto, inaasahang aabot sa $1.11 ang 2 libra ng baboy, mas mataas ng $8 kumpara sa nakaraang taon. Kumpara sa Hunyo 2025, mukhang mura ngayon ang dolyar. Isisid 1.11. Ayon sa outlet, ang problema ay dahil napilitan ang mga magsasaka sa Rusya na magbayad ng mas mahal para sa butil na kinakailangan sa pagpapakain ng kanilang mga baboy. Tumaas ang presyo niyan ng halos 50% hanggang umabot sa humigit kumulang $200 at $10 kada tonelada noong 2024. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo sa supermarket para sa mga mamimili sa Rusya. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga ang suliranin sa baboy sa ekonomiya ng Rusya. Kung baboy lang ang tumataas ang presyo, magiging problema iyon. Pero kaya namang harapin ng Rusya. Ang problema sa baboy ay isang maliit na bahagi lamang ng malawak na isyu ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Apektado nito ang buong Rusya, kaya marami sa mga tao roon ay nahihirapang makabili ng pagkain para sa pamilya. Ayon sa Trading Economics, ang presyo ng pagkain sa Rusya ay tumaas ng 12.45% nitong Mayo, noong 2025 lamang, kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2024. Iyan ay sintomas ng mas malawak na problema sa pagtaas ng presyo ng pagkain na nagresulta sa Rusya ng 9.2% inflation kada taon, sa karaniwan mula 2002 hanggang 2025. Ngayong taon ay naging partikular na problema para sa Rusya sa aspetong iyan. Tumaas ang buwanang inflation sa pagkain mula Enero hanggang Abril, mula 11.13%. Noong Enero tumaas ang inflation rate sa 11.68% noong Pebrero, 12.42% noong Marso at 12.66% noong Abril. Nakakatawang isipin, ang 12.49% na nakita natin para sa Mayo ay kumakatawan sa unang pagbaba na nakita mula pa noong Oktubre 2024. Gayunpaman,
Ito ay pagbaba na napakaliit na halos walang positibong epekto sa presyo ng pagkain sa Rusya. Ayon sa chart ng Statista, ipinakita nito ang laki ng pagbabago sa presyo ng iba't ibang pagkain sa Rusya simula Disyembre 2024 at ika-3 ng Pebrero 2025. Sa loob ng mahigit isang buwan, nalaman ng mga Ruso na nagbabayad na sila ng 11.05% na mas mataas para sa isang sariwang pipino. Nagbayad sila ng 10.22% na mas mataas para sa kordero, 5.65% na mas mataas para sa sibuyas, at 5.54% na mas mataas para sa mansanas. Kahit mga tipikong pagkaing Ruso tulad ng vodka at patatas, naapektuhan din. Tumaas ang presyo ng mga ito ng 6.76% at 3.6% ayon sa pagkakasunod. Kinakaharap natin ang isang malawakang problema na nakakaapekto sa mga karaniwang Ruso. Isa lamang halimbawa, ang baboy. Halos lahat ng pagkaing gusto ng mga Ruso ay mas mahal na ngayon kumpara noong 2024 at sa ilang pagkakataon. Mas mahal pa kumpara ilang buwan lang ang nakararaan. Ang mga problemang ito sa pagtaas ng presyo ng pagkain ay dagdag pa sa mahirap na kalagayang pinansyal ng mga karaniwang Ruso na nahihirapan na nga dahil sa 20% interes na humahadlang sa pag-utang. Ang kabuang implasyon ay lampas sa 9% at umabot ng higit sa 10% mula Disyembre 2024. Ang aral ay payak lang. Ang pananakop ni Putin sa Ukraine ay nagdulot ng matinding paghihirap sa kanyang mga mamamayan at sa ekonomiya ng Russia at batid ito ng Russia. Ayon sa The Express, napilitan ang Kremlin na baguhin ang federal na budget ng Russia para sa taong to dahil sa lumalalang mga problema. Dahil sa inaasahang pagbaba ng taunang kita, ang orihinal na budget para sa 2025 ay nasa humigit kumulang P500 na bilyon. Ngayon, ito ay binago na sa 486 na bilyon na 4 hanggang 5% pagbaba mula sa orihinal na inaasahan. Ibinahagi ni Steve Rosenberg, editor ng Balitang Ruso ng British Broadcasting Corporation, ang karagdagang detalye sa isang video sa X. Makikita sa video na binabasa niya ang isang pahayagang Ruso na may artikulo tungkol sa mga pagbabago sa federal na budget ng Russia. Ayon sa artikulo na binanggit ni Rosenberg, ang pagbaba ng kita mula sa pagbebenta ng langis at gas ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng kita. Aniya, una, kinuwenta ng Russia ang budget batay sa mataas na inaasahang kita, 69.7 kada bariles sa taong 2025. Alam natin na nagkamali ang Russia at ang totoong presyo kada bariles ay halos $15 na mas mababa. Base sa dolyar, 56 per barrel na presyo ng langis ang bagong pagtataya at maaari pang tumaas. Posibleng sa taglagas, kailangan na namang baguhin ang budget ayon sa pahayagan na binanggit ni Rosenberg. Gayunpaman, sinasabi rin ng pahayagan na magagawa pa rin ng Rusya na tuparin ang mga obligasyon nito sa budget. Hindi kailangang matakot ang mga karaniwang Ruso sa anumang pagbabago sa sistema ng buwis para tumaas ang kita ng gobyerno. Ang kailangan lang nilang harapin ay ang laganap na implasyon, mas mataas na presyo ng pagkain, at nakakabiglang taas ng interes. Ang sisi sa lahat ng ito ay nakasalalay mismo sa balikat ni Putin. Sa loob ng ilang taon, naitago niya ang tunay na lagay ng ekonomiya ng Russia gamit ang mga pinalobong numero ng paglago mula sa military-industrial economy na siya mismo ang gumawa. Sa paglalagay ng Russia sa war footing, ipinagmalaki ni Putin ang paglago ng 3.6% noong 2000 at 23 at 4.1% noong 2024 na tinalo ang ilang bansa sa kanluran. Ngunit sa likod ng mataas na numerong iyon, nakatago ang malabong katotohanan na hindi sana nangyari ang paglago kung wala ang mga pagbabagong ginawa ng Russia sa kanilang ekonomiya upang mapanatili ang digmaan laban sa Ukraine. Ang totoo, ang buong ekonomiya ng Russia ay nakatayo sa marupok na pundasyon sa loob ng ilang taon at lubos na hindi ito matatagalan. Ayon sa Vision of Humanity, ang 4.1% paglago noong 2024 ay halos dulot lang ng paggastos ni Putin para sa digmaan at interbensyon ng Estado. Ang mga karaniwang dahilan ng paglago, tulad ng pagtaas ng produktibidad at estruktural na reforma, ay nawawala. Ayon sa Vision of Humanity, nakikita natin ang problemang ito sa perang ibinabayad ng Russia sa mga sundalo at military contractor nito sa pagitan ng 2022 at 2024. Ang mga budgetary at quasi-budgetary na pondo ay lumampas sa 10% ng gross domestic product na mahigit 3% ay sa 2024 lamang. Ang mga pondong ito ay sumuporta sa demand at supply. Ayon sa pinagkunan,
Nakatanggap ng cash transfers at index na pensyon ang mga sundalo at kanilang mga pamilya, habang ang mga industriya ng militar ay nakinabang sa mga subsidya, tax breaks, at mga prioridad na pautang. Habang ang mga sektor ng pagmamanupaktura na may direktang kaugnayan sa depensa ay nakakaranas ng mabilis na paglago, ang iba naman ay nahirapan. Halos kalahati ng mga kumpanya ng carbon sa Rusya nalugi noong katapusan ng 2024. Bumababa ang kita mula sa langis at gas, gaya ng nabanggit. Ang Rusya ay nahaharap sa matinding kakulangan sa manggagawa at mabilis na pagtaas ng sahod na hindi angkop sa paglago ng produktibidad. Sa Rusya, ang unemployment rate ay 2-3% lamang sa buong bansa at bumababa pa ito sa 1.5% sa ilang pangunahing industrial na rehiyon, na nagpapakita na kulang talaga ang mga tao para sa mga trabahong inaalok sa bansa. Ang tunay na sahod sa Rusya ay tumaas ng 4.6% taon-taon noong Abril. Sa unang 4 na buwan ng 2025, tumaas ng 4.8% ang tunay na sahod. Nangyayari ang mga pagtaas na ito sa panahon na bumabagsak ang produktibidad ng Rusya. Sabi ni Medusa, bumaba ng 0.8% ang sibilyang produksyon ng ekonomiya, habang tumaas ng 4.8% ang sahod sa parehong quarter. Noong Marso 2025, bumaba ng 1.1% ang produktibidad. Ang mga problemang ito ay sintomas ng ekonomiyang pangdigmaang nilikha ni Putin. Maraming tao ang kinukuha ng mga pabrika ng militar na nagdulot ng kakulangan sa manggagawa para sa mga sibilyang kumpanya. Tumaas ang mga sahod, ngunit malaki ang epekto ng implasyon sa mga pagtaas na iyon at bumagsak ang produktibidad ng Russia dahil sa kakulangan ng produktong maibebenta sa ibang bansa at labis na pag-asa sa langis at gas sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Hindi ito nakakagawa ng sapat na kita. Habang bumababa rin ang kita mula sa mga industriyang iyon, ngayon ay nasa bingit na ng pagbagsak ng ekonomiya ang Russia. Maaaring sirain nito ang bansa at ibalik ito sa pinakamababang antas ng pinakamasamang panahon ng Soviet era. Masama ang mga numero. Nangangahulugang maghaharap si Putin ng ilang problema habang papalalim tayo sa 2025 at papunta sa 2026 at lampas pa. Matinding tatamaan ng militar. Sa katotohanan, nagsisimula ng maganap ang tamang iyon. Noong huling bahagi ng Pebrero, iniulat ng Euromaidan Press na gumastos ang Russia ng halos 1 bilyon araw-araw para punduhan ang pananakop sa Ukraine. Binigyang diin ni Kirill Budanov, pinuno ng militar na intelihensya ng Ukraine, ang pagkakaiba-iba nito. Ito ay isang napakamahal na digmaan. Sabi niya noon, ang isang araw ng digmaan ay halos 1 bilyon na para sa kanila. Napakalaki nito. Ipinahiwatig ni Budanov na ang paggastos ni Putin ay hindi na kayang mapanatili pa ng matagal. Ilang buwan ang lumipas, napatunayan siyang tama. Noong ika-28 ng Hunyo inihayag ni Putin na babawasan ng Rusya ang gastusin sa depensa sa loob ng 3 taon. Bagamat hindi nagbigay ng detalye ang leader ng Russia, inanunsyo niya ito matapos ang maraming babala ng mga ekonomistang Ruso na malapit ng makaranas ng resesyon ang bansa. Iyan ang isang bagay na determinadong hindi hahayaang mangyari ni Putin. Noong ika-20 ng Hunyo sa St. Petersburg International Economic Forum, sinabi niya sa mga dumalo na hindi dapat hayaang mangyari ito sa kahit anong pagkakataon. Kailangan nating isulong ang isang mahusay at pinag-isipang maigi na patakaran sa badyet, buwis at pananalapi. Walang saysay ang mga salita mula sa isang pangulo na ang pananakop ang pangunahing sanhi ng mga problemang sinasabing lulutasin niya ngayon. Sa nasabing komperensya, sinabi ni Elvira Nabilina na 2 taon nang mataas ang antas ng paglago ng bansa dahil ginamit ang libreng lakas paggawa. Pero kailangan nating maunawaan na marami sa mga yamang ito ay talagang nauubos na. Dapat tayong mag-isip ng bagong modelo ng paglago. Bumabagsak na ang ekonomiya ng Russia sa panahon ng digmaan, kaya't binabawasan ni Putin ang gastusin sa depensa ng bansa. Kailangan niya ang matitipid na pera mula sa mga bawas na ito upang subukang hilahin ang Russia mula sa ekonomikong krisis dulot ng digmaan sa Ukraine. Tiyak, ito ay masama para sa mga ambisyong militar ng Russia sa 2025 at sa mga susunod pa. Ayon sa Washington Post, nalulubog na sa mga problema ang opensiba ng Ukraine ngayong tag-init, tulad ng kakulangan sa kagamitan. Kahit magbawas ang Russia ng gastos sa militar, hindi pa rin nito mareresolba ang mga problema sa kagamitan. Para sa mga sundalong Ruso, nangangahulugan ito ng mas kaunting tangke, armored vehicles, artillery guns, anti-aircraft defenses, at iba pang kagamitang ginagamit nila para umatake sa Ukraine at depensahan ang kanilang sarili. Mas maraming Ruso ang mamamatay dahil sa masamang ekonomiya ng kanilang bansa.
Sa pangmatagalang pananaw, lalong sumasama ang hinaharap ng ekonomiyang Ruso dahil sa digmaan ni Putin. Sabi ng Bank of Finland Bulletin, ang Rusya ay may isa sa pinakamababang inaasahang pangmatagalang paglago sa mundo at tanging Belarus, kaalyado nito, ang may mas mababang projection. Ayon sa mga numero ng bangko, sa pagitan ng 2028 at 2030, sabi ng bangko, mababa sa 1% ang paglago ng gross domestic product ng Rusya, habang ang sa Ukraine ay lampas 4%. Itinuro rin ng bangko ang mga problema sa produktibidad na nabanggit natin kanina, na sinasabing matagal nang mababa ang performance ng Rusya sa mga internasyonal na paghahambing ng produktibidad sa loob ng maraming dekada. Ang output kada oras ng trabaho na inayos ayon sa purchasing power parity sa Rusya ay halos kalahati pa rin lamang kumpara sa United States o Euro area. Ayon sa datos ng Rosstat, bumaba ang produktibidad ng paggawa mula 21 hanggang 23. Malamang na hindi malulutas ng Rusya ang mga hamong ito. Ang mga reformang ekonomiko ni Putin na nagpapalakas sa kanyang makinaryang militar ay pangmatagalan at mahirap bawiin. Sa ngayon, lahat ng patakaran sa ekonomiya ng Rusya ay nakasunod sa mga layunin ni Putin sa Ukraine. Ibig sabihin, walang magbabago maliban na lang kung magpasya si Putin na itigil ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Mukhang malabo ngayon iyon, lalo't halos buburahin ng mga pangunahing kondisyon ni Putin para sa kapayapaan ang Ukraine. Ang digmaan ay magpapatuloy. Bawat buwan, patuloy na sisirain ng mga patakaran ni Putin ang ekonomiya ng Rusya na malapit nang bumagsak. Lalong naiipit ang Rusya dahil patuloy na dinaragdagan ng mga alyado ng Ukraine sa Europa ang pressure laban sa kanila. Noong Hunyo 20, iniulat ng Al Jazeera na nagpanukala ang European Commission ng plano para unti-unting alisin ng European Union ang lahat ng pag-aangkat ng gas mula sa Rusya sa pagtatapos ng 2027 kung magkakaroon ng katulad na plano para sa langis ng Rusya. Ang pagbaba ng kita na nabanggit sa video ay magiging panimula lang ng mas malalaking problema sa hinaharap. Kakaunti na lang ang perang papasok sa Rusya at hindi na ito babalik pa. Kailangan ng European Union na humanap ng mga alternatibong supplier ng gas ayon sa kanilang mga bagong plano. Kapag nahanap na nila ang mga bagong supplier, mahihirapan si Putin na kumbinsihin ang dati niyang mga customer na bumalik anuman ang resulta ng digmaan sa Ukraine. Ang meron tayo dito ay isang pagguho na kasalukuyang nangyayari. Hindi pa nararating ng Russia ang pinakamalalim na kailaliman na posible. Mas masamang balita ito para kay Putin. Ang Russia ay nahihirapan na sa bigat ng kanyang ambisyong palawakin ang teritoryo. Lalo pang lalala mula rito, nagsisimula na ang pagbagsak. Ang natitirang tanong na lang ay, gaano pa katagal bago tuluyang malugi at mabangkarote ang Russia? Hindi lang mga numerong pinansyal ang pumapabor laban sa Russia. Marami pang datos na nagpapatunay na hindi maaabot ni Putin ang kanyang mga mitiin sa Ukraine. Kabilang dito ang mga numerong may kaugnayan sa teritoryo, mga namatay na Ruso, at edad ng presidente. Panoorin ang iba pang video namin na nagpapaliwanag kung bakit hindi mananalo si Putin sa Ukraine base sa mga numero. Mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa krisis na nilikha ni Putin para sa Russia.